Para matiyak na ligtas ang kalagayan ng mga empleyado, nakatakdang mag-inspeksyon ang Labor Department sa ilang mga high-risk workplace sa bansa. Sakop rin ng inspeksyon ang papalapit na Kapaskuhan kung saan mas mataas ang tsansa ng ilang boiler at electrical systems na magkaroon ng sunog at aberya. Tunghayan ang aking report. Bilang pagpapaigting sa proteksyon ng mga manggagawa ngayong papalapit ang Kapaskuhan at para mailayo sila sa kapahamakan at aksidente habang nagtatrabaho, naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng Labor Advisory No. 14 na naguutos sa mga kawani ng ahensya sa iba't ibang rehiyon na magsasagawa ng labor inspection sa mga high-risk workplaces na may mataas na tsansa ng panganib. Saklaw nito ang pag-iinspeksyon sa mga boiler at electrical systems ng mga gusali kung may mga sira ba ito na posibleng maging malaking banta sa kaligtasan ng mga manggagawa. Pangunahin daw kasing nagsasanhi ito ng sunog o pagsabog. Ang mga nakalista rin daw sa Department Order No. 252 na mga establishmentong kadalasang malapit sa panganib, ang pinagtatrabahuhan ay pinatututukan ng DOLE na mainspeksyon. Ayon sa ahensya, hindi dapat malagay sa panganib ang mga manggagawa habang ginagampanan ang kanilang tungkulin ngayong holiday rush. Dapat pa rin daw na ikonsidera ng mga employer ang ligtas na workplace ng mga ito nang hindi nalalabag ang kanilang karapatan. Pinapaalalahanan din sila na sumunod sa occupational safety and health ng mga manggagawa. Isa lang sa mga tinukoy ng DOLE na expose sa imminent danger ang mga nasa manufacturing, construction, pyrotechnics at mga public transportation. Bagamat mas kakaunti ang tsansa ng panganib sa mga maliliit na negosyo kumpara sa mga malalaking kumpanya, nananatili pa rin silang kasama sa mga i-inspeksyonin ng technical at advisory ng DOLE. Hinikayat ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang mga manggagawa na magsumite ng formal na reklamo sa kanilang tanggapan kung nilabag ng mga employer ang kanilang karapatan. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.